Laujen. Dinala ko na ang bigay kaya. Pagkalipas ng 3 araw. Dapat akong pakasalan ni Xulian. Fugi. Masyado naman yatang nagmamadali ito. Kalahating truck na pagkaing dagat. Ang pamilya He ay nakakapit na sa pamilya Zhao. Ay naku. Ano ba ang gagawin natin dito? Sa pilitang pagbili at sa pilitang pagbebenta. Walang hiya. Xiaosheng. Nakikialam ka pa sa usapin ng pamilya ko. Sabihin ko lang ang totoo. Bakit ka nagmamadali? Hindi ka marunong gumamit ng lambat. Takot ka sa alon kapag namamangka. Nagpapakabuti ka pa rin. Takot ka pati sa amoy ng isda ng pagkain dagat. Gusto mo pa ring protektahan si Xulian. Huwag niyo ngang sabihin ng ganyan ang tungkol sa kanya. Ngayon ay gigisingin ko siya sa katotohanan. Tigilan mo na ang kurot. Basag na ba nga, bagay na bagay sa'yo. Kung ano ang sinabi mo, panindigan mo. Bakit mo tinatapakan ang banga ko? Kung may lakas ka, magdala ka ng 300 yuan at isang truck na pagkain dagat. Sasama sa'yo si Xulian. Xulian. Tingnan mo. Sino ba ang magbibigay sa'yo ng ganoon karaming bigay kaya? Hahaha. Hindi ako pumayag na pakasalan kita. Xulian. Walang alam. Fugi, huwag mo nang dibdibin. Masakit na. Kung ganoon, ikaw na ang magbigay ng bigay kaya para sa kanya. Mabilis naman talaga siyang mainip. Hindi ba pwedeng magsalita? Sa tabing dagat mo sabihin para marinig ng lahat. May palabas na naman, hahaha. Huwag magsiksikan. Ako na lang ang aalis. Hindi mo mailalabas ang perang iyon. Ang truck ng pagkain dagat, kaya mo namang makuha yan. Hahaha. Huwag niyo ngang apihin ang mga tao. Xulian. Ipinagtatanggol mo pa rin siya. Ano pa ang kaya niya bukod sa pagbibida? Hahaha Xiaosheng. Magpakita ka naman ng totoong husay. Hay. Bakit hindi ka na nagsasalita? Hindi mo ba kaya? Hahaha. Na-detect na ang host ay pinagmalupitan ng buong nayon. Matagumpay na naikabit ang sistema ng salitang nagiging batas. Basta malinaw ang utos. Kaya nitong utusan ang lahat ng nilalang dagat sa paligid. Ano ba ito? Nakikita mo ba? Natakot na ng husto ang batang ito. Xiaosheng. Huwag kang manghiram ng todo. Hahaha. Ngayon ipapakita ko sa inyo. Ang mga alimango sa dalampasigang ito. Sino nga ba ang talagang panalo? Tapos na, tapos na. Talagang nagalit ng husto si Xiaosheng. Narinig ng malinaw ng lahat ng alimango. Pumila at pumasok sa timba. Walang pwedeng gumapang ng kung saan-saan. Hahaha. Lakasan mo pa ang sigaw. Naririnig ka pa rin ng pagkaing dagat. Gumalaw talaga ang butas sa putik. Lumabas na sila, bilis. Hahaha. Xiaosheng. Bakit ang daming alimango? Matagal ko nang sinabi yan. Itong Leishan, kabisado ko. Hindi lang isa. Isang hilera pa. Impossible. Talagang imposible. Ipinaghanda mo na itong palabas na ito ng maaga. Huwag mong galawin. Ay. Huwag mong tapakan ng paa ko. Tingnan ko kung paano pa sila gagapang papasok sa timba. Paano pa sila nakaiwas sa akin? Kanina lang, nagkanya-kanya na sila. Nandito ang timba. Nandito rin ang daan. Tingnan mong mabuti. Hindi ito basta kung saan gumagapang. Talagang sumusunod sila kay Xiaosheng. Zhao Fugi. Kahit itumba mo ang timba, wala ring silbi. Sunod, pasok sa timba. Walang may iwan kahit isa. Marami itong mapapalit, di ba? May alam talaga siya. Ilang alimango lang naman. Ano bang ipinagyayabang dyan? Sino ba ang nagsabing puro malalaking salita lang ako? Xiaosheng. Nagagawa mo talaga. Huwag masyadong magdiwang agad. Hindi pa tapos ito. Hindi pwedeng hayaan na makuha niya ang timba ng mga alimangong ito. Kailangan pati mga tao mapasakay sa bangka ng pamilya Zhao. Zhao Mankang. Bakit mo sinusundot ang timba ko? Xiaosheng. Ang lesya na ito sa pamilya Zhao. Ang mga alimango sa timba dapat sa akin din. Ako ang tumawag sa mga alimangong iyan, bakit sa iyo ko ibibigay? At saka sa baryo.
Hindi namin pwedeng ipaubaya sa iyo ang pampang na ito. Sa nayon ng haiwan. Sabi ng tatay ko. Tio Zhao. Nakikita ninyong lahat. Si Chaosheng ang tumawag sa alimangang ito. Ang Leishan ay sa pamilya Zhao. Kung manghuhuli ka ng huli rito, dapat makinig ka sa pamilya Zhao. Kung ganoon, sumigaw ka rin. Sasama sa iyo ang mga alimango. Bitiw agad ako. Boss Zhao Chuan. Ikaw rin, sumigaw ka nga. Tay. Huwag kang makipagmatigasan sa kanya. Sumigaw ka na. Ako pa nga ang natatakot sa isang ito. Lanan. Labas na kayong lahat. Ngayong araw, malas ninyo. Walang saysay ang puro sigaw lang. Kailangan mong alam ang ugali ng Lachan na ito. Si Chaosheng pa rin ang may alam. Siguradong dito sa Leishan na ito. Naubos na niya ang mga alimango. Kung talagang may kaya ka, saka ka sumigaw ulit sa harap ng lahat. Ang natitirang mga asul na alimango. Ayusin ang pila. Pumasok sa timba ko. Talagang sayo lang sila nakikinig. Wala na akong masabi. Chaosheng. Kung talagang balak mong dalhin at ibenta, relax ka lang. Pupunta ako sa bayan para magpapalit ng pera. Babalik agad ako. Tay. Hayaan mo na lang siyang umalis ng ganyan. Hayaan mo siyang magbenta. Tingnan natin kung magkano ang maibebenta niya. Hindi maliit na halaga ang timbang ito. Napakaraming buhay na asul na alimango. Saan mo nakuha yan? Kakakuha lang sa pangingisda sa dagat. Kung buhay pa o hindi, ikaw na ang tumingin. Mataba ang laman, matigas ang mga paa. Sa batch na ito, pinakamabuting presyo na para sa'yo. Kapag may ganito pang sariwang huli sa susunod, diretsong dalhin mo na lang dito. CJ. Kapag may huli sa susunod, ikaw muna ang hahanapin ko. Talaga bang naibenta mo ang mga alimango? Kaninang ipinagtanggol mo ako? Ito muna, pansamantala na lang gamitin ni Tio Laojian sa ilang araw. Hoy, bata. Ang tapang mo at nagdadala ka pa ng mga gamit sa bahay ng mga hi. Bukas tingnan natin kung sino pa ang tatanggap ng paninda mo. Hoy, bata. Ang tapang mo at nagdadala ka pa ng mga gamit sa bahay ng mga hi. Galing sa sarili kong pera ang biniling bigas at harina ko. Kanino ko ibibigay, hindi mo kailangang pumayad. Fugi. Huwag kang manggulo sa harap ng bahay ko. Bukas, sisiguraduhin kong wala ni isang paninda mo ang mabebenta. Huwag kang masyadong magyabang. Kayo sa pamilyang Zhao. Akala niyo ba kaya niyong takpan ang langit sa isang kamay? Tay. Inilagay niya ako sa kahihiyan sa harap ng buong nayon. Nabenta talaga ng mahal ang balde ng alimango na yon. At bumili pa ng bigas at harina para ihatid sa bahay ng mga hi. Nakita ni Xulian. Bukas putulin ang bentahan niya. Sa bayan, sino ang tatanggap ng paninda niya? Parang sinusuway mo ang pamilyang Zhao. Mang Chen. Ang mga ihahatid bukas ng Batang Lin. Huwag mo munang tanggapin. Pero, Mang Zhao, yung alimango niya, talagang di kalidad at bihira. Kung tatanggapin mo ang sa kanya, kung gayon ang mga huli sa bangka ng Zhao namin, baka mapilitan na kaming humanap ng ibang kausap. Sige, naintindihan ko. Bukas, huwag tanggapin ang huli sa dagat ni Chao Shenglin. Tatandaan ng pamilyang Zhao ang utang na loob na ito sa iyo. Naiintindihan ko. Bukas, pahina rin naman ang kusina sa isang araw. Bukas, si Chao Shenglin ang magdadala ng huli. Kayo rin, huwag muna ninyong tanggapin. Tingnan natin kung kanino niya maibebenta bukas. Chao Sheng. Nagsalita si Fugi kahapon na. Siguradong hindi siya titigil ng basta-basta ngayon. Ilabas muna ang mga paninda. Ang iba, saka na natin pag-usapan. Siguradong marami ang huli ngayon. Sa pagkakataong ito, makakapagpalit ulit tayo ng maraming gamit. Hindi kami bumibili ngayon. Nag-abala ka patuloy. Maayos naman kahapon. Bakit bigla na lang sarado ngayon? Pahina ang kusina ngayon. Talagang hindi maginhawang tumanggap ng huli. Kita mo. Mukhang wala nang tumatanggap ng paninda sa buong bayan ngayon. Kahit gaano kaganda ang huli, wala ring saysay kung walang tatanggap. Chao Sheng. Hayaan mo na. Takot lang ang mga tao sa bayan na ma-involve sa gulo.
Kahit mahusay ang paninda, kung walang mangahas tumanggap wala tayong magagawa. Xiaosheng. Kung gusto mo, mag-isip pa tayo ng ibang paraan. Ngayon, tingnan natin kung paano pa siya makakapagyabang. Xiaosheng. Hindi tumatanggap ang bayan ngayon. Ano na ang gagawin natin? Kung angas ang gusto mo, ibenta mo sa dagat mismo. Huwag kang mauna. Tutulungan kitang mag-isip ng paraan. Sarado pa rin ang mga tindahan sa bayan. Kung ipagpapatuloy mo talaga ang paghahatid ng huli, hayaan mo munang makita nila kung gaano karaming huli meron sa dagat na ito. Kahit marami ang huli, kung walang tatanggap, sayang lang ang pagod. Mga sariwang huli sa dagat na pwedeng ibenta. Dito kayo sa tabi ng mga basket. Talagang dumating na. Qiu Chen, hindi ba sabi mo, hindi mo natatanggapin ang huli namin? Ang pamilya Zhao ang pumipigil sa akin na tumanggap. Pero sa kabisera ng lalawigan, may apurahang order ako. Kailangang may deliver ngayon. Noong nakaraang gabi, may pinakiusapan akong tao sa teleponong istasyon. Nag-iwan ako ng mensahe sa delivery truck papuntang kabisera. May truck na dumating. Kanino ang truck na to? Sabi ni Qiu Chen, may magagandang paninda rito. Nasaan ang huli? Nandito. Lahat bagong hango lang sa dalampasigan, buhay pa. CJ. Lahat buhay pa talaga. Sakto, kapos ang supply sa kabisera. Ilan ang kailangan nyo? Cash on delivery ba? Lahat ng batch na ito, kukunin ko. Bibigyan ko kayo ng presyong mas maganda kaysa sa bayan. Ang mga huli sa bayan. Lagi nang sa pamilya Zhao na pupunta ang pagkuha niyan. Hindi pwedeng kayo ang sumira sa patakaran. Kumpanya kami ng mga produktong dagat sa kabisera ng lalawigan. Kaya kalidad lang ng huli ang tinitingnan namin. Wala kaming pakialam sa lokal na patakaran. Maglagay ng kumot sa ilalim. Mas tatagal pa sila sa biyahe. Ayos, marunong ang dalaga. Kapag ganito ang biyahe papuntang kabisera, buhay na buhay pa rin sila pagdating. Xiaosheng. Wala rin akong magawa sa nangyari kahapon. Huwag mo nang dibdibin. Hindi tumatanggap ang bayan. Pero sa kabisera, nauuna pa silang umagaw. Bukas, gusto pa nila ng 50 kilo ng malaking dilaw na isda. Kailangan na yon ng mga restaurant sa kabisera. 50 kilo ng malaking dilaw na isda. Bukas ng umaga, sasagutin kita. Ang malaking dilaw na isda, sa malayong dagat lang nahuhuli. Ni hindi ka nga makasampa sa bangka. Paano mo pa makukuha yon? Xiaosheng. Hindi basta-basta ang malaking dilaw na isda. Sa malalim na dagat lang meron yan. Ni hindi ka nga makasampa sa bangka. Ano ang ipapasa mo? Sa pagkakataong ito, kailangan mong bumaba sa bangka at pumalaot. Mukhang delikado siya. Xiaosheng. Naniniwala ako sa'yo. Mag-isip tayo ng paraan ng magkasama. Natanggap na ang order. Hindi ko hahayaang may maghintay ng wala. Sa oras na ito bukas ng umaga. Ako ang pupunta rito para kunin ang huli. Narinig ng lahat. Kung hindi maibigay ang huli bukas ng umaga. Tingnan natin kung paano niya ayusin ang gulo. Ang lakas ng loob mo, tinanggap mo talaga ang order na to. Xiaosheng. Kung pupunta ka sa bandang batuhan, hindi mo kailangang pumalaot. Sa bahura rin may mahuhuling dilaw na isda. Kung takot ka sa alon, huwag kang pilit ng pilit. Tutulungan kita sa tabi. Hindi ako sasampa sa bangka. Dito na lang tayo maghulog ng lambat. Makakahuli ka ng dilaw na isda kahit nakatayo ka sa pampang. Akala mo ba sarili mong palaisdaan to? Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Kung ano ang totoong pangingisda sa tabing dagat. Puro palabok. Magwisik lang ng kaunti at akit na ang dilaw na isda. Totoong malaking dilaw na isda. Bilisan niyong ilagay sa basket. Heto. Ang himala nito, sobra naman. Kayo, dali, ilipat ang mga kawayan na basket sa gilid. Mabilis na ipunin ang mga isdang dagat. Huwag ninyong hayaang makabalik sa dagat ang mga isda. Dito lang sa pampang tayo magtrabaho. Hindi ko inakalang makakakuha sila ng napakaraming malalaking isdang dilaw. Dito na muna tayo. Ang dami ng mga isdang ito. Halos sapat na para matugunan ang order. Hindi ko inakalang hindi na kailangang sumakay ng bangka at pumalaot. Pero nakakuha pa rin siya ng napakaraming malalaking isdang dilaw. Kung gayon, pumapayag ako.
Siyempre, hindi ako babaliwala sa ipinangako ko. Hindi ko inakalang ang pagpunta niya sa dagat ay may ganitong kakayahan. Napakalakas niya pala. Nasaan ang mga inihandang paninda? Nandito ang lahat ng paninda. Mga sariwang lamang dagat ito na nahuli kahapon. Ay, ang laki naman ng isda. Sapat ang dami ng paninda. Napakahusay din ng kalidad. Sinunod na natin ang usapan. Tapos na nang maayos ang supply na ito. Xiaosheng. Mula ngayon, maghanda lang ng 200 gin ng lamang dagat araw-araw. Magbibigay kami ng mataas na pamantayan sa pagbili. Basta sariwa ang lamang dagat. Araw-araw may nakatakdang supply. Lalong kapansin-pansin ang takbo ng pag-unlad niya. Kung gusto mo, matutulungan kitang ayusin ang mga tala at pagbabudget. Tatay. Nakipagkasundo na siya sa pamahalaan ng lalawigan para sa pangmatagalang kooperasyon. Magkano ang napagkasunduang supply? Matatag na supply na 200 gin bawat araw. Napakaganda ng trato nila. Hayaan mo siyang umusad ng maayos. Lahat ng isip ay mapapaling sa kanya. Sa ngayon, hindi na muna natin siya sadyang ilalayo. Tipunin na lang ang mga tao sa pantalan para sabay-sabay kumilos. Kahapon, medyo bastos ang anak ko. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Papayag kaya siya? Pumunta ka rito at tumulong. Bibigyan kita ng gantimpalang hindi mo akalaing makukuha mo sa sipag. Malaking bagay na sa akin ang makatrabaho ka. May sarili akong daan sa pakikipag-ugnayan. Hindi na ako sasama sa inyo. Xiaosheng. Kapag bata pa ang isang tao sa pagharap sa trabaho, kailangan pa ring timbangin ng maigi ang bawat hakbang. Paano pa ba usad sa susunod? May sarili akong pasya. Mabuti sana at pakikinggan mo ang payo ko. Huwag mong sayangin hanggang sa huli ang mabuting loob na ito. Kung taos ang loob, hindi na kailangang pigilan pa. Sa hinaharap, kanya-kanya na tayong asenso batay sa sariling kakayahan. Xiaosheng. Hindi kita matutulungan ngayon sa muling pagtitimbang. Kahapon ay maayos pa naman. Bakit ngayon biglang hindi na pwede? Hindi sira ang timbangan. Kasi sa pantalan namin, pansamantala muna kaming hindi tumatanggap ng panlabas na paninda. Ang ganitong paraan, malinaw na sinasadya nilang hadlangan ito mula sa loob. Xiaosheng. Hindi sa ayaw kitang tulungan. Umaasa pa ang pamilya ko sa pantalang ito. Alam naman ng lahat sa puso nila. Makisali sa usaping ito. Sa susunod, mahihirapan ng kumilos sa pantalan. Hindi na talaga kaya ni Xiaosheng. May problema rin kami. Ayaw ding tumulong ng iba. Kung ganoon, ako na ang aayos para sa inyo. Xiulian. Bakit mo dinala sa bahay ang mga paninda? Hindi natin gagamitin ang timbangan ng pamilyang Zhao. Sarili natin ang gagamitin. Ang galing mo talagang magsalita. Marunong ka na sa salita, marunong ka pa sa pagkukwenta. Ikaw na lang ang maghanap ng bibili. Xiulian, talagang isa pa rin ang puso mo sa kanya. Maganda ang paninda. Pero mahigpit ang mga Zhao. Hindi dumadaan sa harap. Kung gusto mo ng magagandang paninda, una mong silipin ang basket. Isulat mo ang lahat ng nabilang na timbang. Hindi ka namin kukulangan kahit kaunti. 20 kati. Huwag ninyong ibenta lahat sa kanila. Magtabi ka rin ng 10 kati para sa akin. Bawat isa may makukuha. 10 kati at 2 liang, 10 kati lang ang bilang. Bukas, magdadala pa ulit. Huwag lang malaman ng pamilya Zhao. Mga pabago-bagong tao. Bukas ka na lang ulit dumaan. Bukas, itatabi ko para sayo. Naubos na lahat ang batch na ito ni Xiaosheng ngayon. Sabi nila kaya mo raw mag-supply ng buhay na lamang dagat araw-araw. Kaya, ilan ba ang kailangan nyo? 300 kati araw-araw. Kaya mo bang tanggapin? 300 kati ng buhay na lamang dagat araw-araw. Kaya mo bang tanggapin? Hindi maliit ang 300 kati. Ilang klase ng paninda ang kailangan nyo? Mga sea snail, tahong, at alimango. Dapat lahat buhay. Pwedeng paghiwa-hiwalayin ang mga uri. Bukas ng umaga, masisiguro ko ang tuloy-tuloy na supply. 8. Pumunta ka bukas ng umaga sa tabing dagat para mag-inspeksyon. 3 uri, hiwa-hiwalay ang timbang. Kapag halo-halo, hindi ko tatanggapin. Ilagay ang sea snail sa pulang timba.
Ilagay ang tahong sa asul na timba. Ilagay ang alimango sa itim na timba. Pwede pa pala itong hati-hatiin at dalhin. Tandaan ko ang mga uri. Tingnan mo ang timbang. Dalhin ayon sa timba. Bilisan inyong kumilos. Linawin inyo ang pagkakahiwalay. Para hindi na namin kailangang pumili pag-uwi. Kuya Chaosheng, pwede ba kaming tumulong? Malapit nang maubos ang bigas sa bahay ko. Hayaan mo akong sumama at magtrabaho. Sobra na ang tao. Kapag sapat ang tao, hindi magulo bukas ng umaga. Kung gusto mong kumilos, sumunod ka sa patakaran. Nakatala lahat pati ang pag-sort at pag-load sa mga basket. Sa talaan. Pulang timba, 40 kati. Malinis ang paninda, malinaw din ang tala. Ihiwalay ang alimango. Huwag madurog ang tahong. Pagkatapos ng inspeksyon, bayaran agad. Walang utang-utang. May paninda, may tala. Doon lang tatagal ang negosyong ito. May nabiling deal na naman ngayon. Talagang kinuha ng supply cooperative ang panindan nyo. Kinuha na nila, umorder pa sila para bukas. Nakatala lahat sa aking libro. Mabigat na ang dating ng bigay kaya ng pamilyang Zhao. Laojian. Itapon mo lang ang bigay kaya ng pamilya Zhao ko sa sulok ng pader. Gusto mo bang magbago ng isip? Fugi. Hindi ko yon ang ibig sabihin. Masyadong mabaho sa loob ng bahay. Huwag mo akong paikutin. Ngayong araw, linawin na natin ang petsa ng pakikipag-ayos. Laojian, bukas ang pinakaangkop na araw para itakda ang pakikipag-ayos. Huwag nang patagalin pa. Bakit kayo ang nagdedesisyon sa kasal ko? Natanggap na ang bigay kaya. Dapat magbigay na ng malinaw na sagot ang pamilya He. Ang usaping ito. Pag-usapan pa natin ng maigi. Chaosheng. Kasal ito ng pamilya He. Huwag kang makialam. Hindi ako nakikialam. Tatanungin ko lang kung gusto ba ni Xulian o hindi. Talagang nag-order sa inyo ang supply cooperative. May dala lang na kaunting pera, gusto mo nang agawin ang nobya. Sino ka ba? Hindi paninda si Xulian. Hindi pwedeng kung sino ang may mas malaking bigay kaya, siya na ang masusunod. Huwag kang magsalita ng masakit. Ang kasal ay dapat magkapantay ang katayuan. Siya ang dapat magdesisyon kung sino ang gusto niyang pakasalan. Xulian, mag-isip kang mabuti bago ka magsalita. Nag-isip na ako ng mabuti. Hindi kita pakakasalan. Xulian, huwag mong sabihin hindi na magbabago ang isip mo. Ikaw ba ang masusunod? Tumanggap na ang pamilya He ng dote. Hindi mo kami madadaya ng ganyan lang kadali. Tio Zhao, bakit ka nandito? Noong araw, nanghiram ka ng 300. Naaalala mo pa ba ang utang na yan? Tay. May utang ba ang pamilya natin sa pamilya Zhao? May interes pa na 600. Kung hindi nyo babayaran ngayon, kukunin ko ang baka nyo kapalit ng utang. Tatay, huwag po kayong pipirma. Iyan ang sandigan natin sa pagbubukid. Hindi maaaring galawin ang baka. Unahin muna nating linawin ang utang na ito. Babayaran ko ang puhunan. Pero para sa interes, magpakita ka ng katibayan. Babayaran ko ang 300 puhunan para kay Tio Laojian. 600. 600. Nasaan ang nakasulat na interes? Ipakita mo sa lahat. Nakatala rito ang lahat ng utang. Paniwalaan lang natin ang may nakasulat na kasunduan. Narito ang listahan ng utang. Nangangahas ka pa talagang magkaila. Bayad na ang puhunan. Huwag mo kaming pilitin sa mga walang basehang salita. Ang dot ay pera rin. Dapat nyo ring tanggapin ang mga pagkaing dagat na ito. Buksan mo at patingnan sa lahat kung ano ang amoy. Fugi, bakit naman mabaho ang mga dalang paninda mo? Alin bang pagkaing dagat ang hindi malansa? Ikaw lang ang naghahanap ng gulo. Gusto mong ibayad ang bulok na paninda bilang dote. Ang kapal naman ng mukha nyo. Itong mga babaeng alimango na may taba. Buksan nyo at patingnan sa lahat. Tingnan nyo, buhay pa at puro taba. Ito ang nararapat na dote para sa hapagkainan. Sino ang makakasiguro na hindi ka nanlilinlang? Ang sa pamilya Zhao ay mabaho. Ang sa akin ay sariwa at buhay na buhay. Hindi magandang pakinggan kung malalaman ito ng iba. Fugi, kailangang magpaliwanag ng pamilya nyo tungkol dito. Tio Laojian, huwag ka nilang padadala.
Hindi bulag ang aking ama. Nakita na ng lahat ang katotohanan. Xiaosheng, huwag kang magmalaki. Hindi pa tayo tapos. Naghihintay ako, pero huwag mong idamay ang pamilya He sa galit mo. Tara, haraan natin ang daan papunta sa nayon bukas. Kung harang ang daan, humanap tayo ng iba. Hindi pwedeng huminto ang pagdadala ng paninda. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang magmatigas. Ngayong araw na ito, hinding-hindi dadaan ang mga paninda ni Xiaosheng. Kailangan na ng supply ng kooperatiba ngayong umaga. Kapag naantala, mawawalan tayo ng kita. Ang pamilya Zhao ang humaharang sa daan. Sinong nangangahas na galawin ang kariton nila? Kung hindi madaanan ang daan, dadaanan natin sa pampang. Hindi pwedeng huminto ang pagdadala ng paninda. Ang sa pamilya Zhao ay mabaho. Ang sa akin ay sariwa at buhay na buhay. Hindi magandang pakinggan kung malalaman ito ng iba. Fugi, kailangang magpaliwanag ng pamilya nyo tungkol dito. Tio Laojian, huwag ka nilang padadala. Hindi bulag ang aking ama. Nakita na ng lahat ang katotohanan. Xiaosheng, huwag kang magmalaki. Hindi pa tayo tapos. Naghihintay ako, pero huwag mong idamay ang pamilya He sa galit mo. Tara, haraan natin ang daan papunta sa nayon bukas. Kung harang ang daan, humanap tayo ng iba. Hindi pwedeng huminto ang pagdadala ng paninda. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang magmatigas. Ngayong araw na ito, hindi sa atin ang mga paninda ni Xiaosheng. Kailangan na ng supply sa kooperatiba ngayong umaga. Kapag nalate tayo, lagot tayo nito. Naharangan ang daan ng mga Zhao. Sino ang maglalakas loob na dumaan dyan? Kung hindi madaanan ng kalsada, sa dalampasigan na lang tayo dumaan. Hindi pwedeng mahinto ang pagkarga ng paninda. Maputik sa dalampasigan. Paano kung lumubog ang kariton? Kakatapos lang ng paghupa ng tubig. Lumitaw na ang matigas na putik. Kaya na nating dumaan. Mauuna na ako para tignan ang daan. Sumunod kayo ng maigi. Kung kaya nyo, dumaan kayo. Tignan natin kung ilang beses kayo matutumba. Kung natatakot kayong mawala ang paninda, maiwan na lang kayo. Ang matapang lang ang magtutuloy. Dito kayo dumaan sa matigas, huwag kayong tatapak sa malambot na putik. Hindi lumubog ang mga gulong. Talagang makakatawid tayo. Pigilan nyo ang bukana ng basket. Huwag nyo hayaang matapon ang mga lamang dagat. Xiaosheng, may kanal pa sa bandang unahan. Ilatag ang tabla para makatawid. Unahin nating masiguro ang order para sa kooperatiba. Talaga bang nagtulak kayo dumaan sa dalampasigan? Hinarangan ang kalsada. Wala kaming choice kundi maghanap ng ibang daan. Buhay pa ang mga paninda. Tanggapin mo na ayon sa listahan. Ihiwalay nyo ang timbang ng 3 klase. Narito ang talaan. Young Master, nakatanggap na ng paninda ang kooperatiba. Kahit natanggap na, pwede pa rin nating ipabalik. May paraan ako. Patay na ang mga alimang ito. Tumahimik ka. Takpan mo ng tela ang basket. Huwag mong hayaang makita agad ng iba. Sino ang nagpadala ng alimang ito? Bakit ang baho nito? Pinapahatid ito sa akin ni Xiaosheng. Buksan at suriin nyo. Wala kaming ipinapadala sa inyo. Ang baho na ng mga alimang ito. Sino ang naglakas loob na magpadala sa kooperatiba? Tumutulong lang ako sa paghahatid gamit ang kariton. Kay Xiaosheng ang mga panindang ito. Walang nakalista sa atin na ganitong klase ng alimasag. Fugi. Kung maninira ka rin lang, sana pinili mo ang mas maayos na klaseng alimasag. Yung mga bagong namatay ay pwede pa namang kainin. Huwag mo kaming lokohin. Buhay na paninda ang tinatanggap ng kooperatiba. Hindi kami tumatanggap ng mga sirang paninda para manloko ng tao. Bawat basket na ipinapadala namin ay may record. Nakapirma rin ang tumanggap nito. Sigurado ka bang sa amin ang panindang ito? Buksan mo at siguradong malilinawan tayo. Ito ang mga sariwang paninda na kakarating lang mula sa Pampang. 3 timba, pula, asul at itim. Kapag natimbang na, selyado na ang basket. Nandito ang mga buhay pa. Sino ang nagdala ng mga bulok na ito? Fugi. Pakipaliwanag naman kung ano ang nangyari. Nagkamali lang siya ng basket. Wala akong kinalaman dyan. Young Master.
Sinunod ko lang ang sinabi mong dalhin. Mula ngayon, hindi na tatanggap ang kooperatiba ng mga alimasag mula sa inyo. Ang timbang at record ng aming mga paninda ay pwedeng malinaw na ma-verify. Ang mga buhay na alimasag lang na galing kay Chaosheng ang tatanggapin ko. Tungkol sa nangyari sa dagat. Hayaang lumipas na ito. Sabi ng kooperatiba, paninda lang niya ang tatanggapin nila mula ngayon. May ilang pamilya rin sa bayan. Ang nagtatanong kung may paninda pa si Chaosheng bukas. Hindi ubra ang malambot na paraan. Siraan mo ang reputasyon niya. Young Master. Masyadong halata ang pambabale natin sa record, hindi ba? Dapat lang nahalata para mas epektibo. Bukas na bukas, sasabihin nating nagnakaw siya ng gamit ng pamilyang Zhao. Magdala kayo ng opisyal ng nayon bukas. Tingnan natin kung paano siya makakausap ng matino. Ninanakawan ako ni Chaosheng ng mga lamang dagat. Dapat nating linawin ang lahat ngayong araw. Nasa loob lang ako ng bahay buong gabi kagabi. May marka ng pamilyang Zhao ang basket. Hindi simpleng usapin ito. Buksan muna natin para malaman kung sino ang nagsisinungaling. Tingnan niyong mabuti. Ang marka nga ng pamilyang Zhao ang nakaukit sa basket. Nahuli sa aktong nagnanakaw. Totoo nga ang markang iyon. Pero hindi pa natin alam kung sino ang naglagay ng mga patay na alimasag dyan. Hindi makakapagsalita ang patay na alimasag. Pero ang buhay na alimasag, kaya nating paamuyin kung sino ang humawak sa kanila. May mga buhay na alimasag sa pampang. Pagpiliin natin sila mismo. Makinig kayo, mga alimasag. Kung sino ang humawak sa basket ng mga patay na alimasag kagabi. Gumapang kayo patungo sa paanan niya. Chaosheng, huwag kang magulo diyan. Hindi laruan ang bagay na ito. Kung laruan ba ito o hindi. Tingnan natin kung kanino lalapit ang mga alimasag. Totoong patungo na rito ang mga alimasag. Huwag kayong lumapit. Siguradong may ginawa siya sa mga alimasag na ito. Kung gabi mo pa inilagay ang basket. Bakit ka natatakot na lapitan kanila ngayon? Nilampasan nila ang opisyal ng ngayon. At dumiretso kay Fugi. Fugi. May bahid pa ng putik ng alimasag ang gilid ng sapatos mo. Fugi, ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba't sabi mo ay nahuli sa aktong nagnanakaw? Napadaan lang ako rito. Sino ang makakaalam kung anong nangyari sa mga alimasag na ito? Napadaan lang pero nagkadumi na ng putik ang talampakan mo. Ano ang paliwanag mo rito? Iyong mga Zhao. Kanino mo pa gustong isisi ito? Hindi mukhang nagnakaw si Chaosheng ng mga ito. Xulian, huwag ka nang magmalinis. Ingatan mo ang pananalita mo. Hindi mo kami masisiraan kaya naninisi ka na lang ng iba. Hinding-hindi ako papanig sa inyo. Nakikita ito ng lahat. Fugi, huwag ka nang manakit ng tao. Fugi. Humingi ka ng tawad kay Xulian. Bakit naman ako hihingi ng tawad? Pinagtutulungan niyo akong palabasing masama. Nakita na ng lahat kung sino ang naninisi sa kapwa nila kanina. Minura mo siya. Dapat kang humingi ng paumanhin. Hindi pa tapos ang usapang ito. Ang pag-upa sa bibi silangang pampang ay maaaprobahan na agad. Chaosheng, huwag kang magpanggap na mabait. Si Xulian ay mapapangasawa ko sa hinaharap. Wala akong kinikilalang amo. Huwag mo akong gipitin gamit ang kasunduan sa kasal. Narinig mo ba yon? Ayaw na niya sa'yo. Kung lalaki ka talaga, sa akin ka humarap, huwag mo siyang idamay. Ha? Matigas pa rin ang ulo mo, ah. Hayaan mong ang mga alimasag ang magpaalala sa'yo ng tawad na dapat mong sabihin. Chaosheng, huwag kang gumawa ng gulo. Nandito pa ang opisyal ng ngayon. Hindi ako mananakit. Pakikinggan ko lang siya ng maigi hanggang itama niya ang kanyang pagkakamali. Makinig kayo, mga alimasag. Ipitinan ninyo ang kanyang sapatos. Huwag ang paa niya. Tingnan ninyo. Gumagalaw na naman ang lungga ng mga alimasag. Huwag kayong lumapit, hindi lungga ng alimasag ang sapatos ko. Kung ayaw mong humingi ng paumanhin, tumayo ka lang diyan at mag-isip. Yung sapatos lang ang inipit nila, hindi ang paa mo. Tamang-tama lang ang diskarte. Fugi. Humingi ka ng tawad sa harap ng maraming tao. Huwag niyo na siyang ipitin. Mapupunit na ang swelas ng sapatos ko. Paumanhin po. Mas mahal pa sa sapatos mo. Xulian. Nadulas lang ang dila ko kanina. Hindi dapat kita pinagsalitaan ng ganoon. Masyadong mahina. Walang nakarinig sa inyo. Xulian. Patawad.
Ayos na ba yan? Sa susunod, pati alimango, makikilala na ang sapatos mo. Fuge. Tumahimik ka. Hindi ka pa ba nahihiya sa ginagawa mo? Tio Zhao. Disiplinahin mo ang anak mo. Huwag mong ibunton ang galit mo kay Xulian. Xiaosheng. Huwag mong isiping kaya mong baligtarin ang mundo dahil lang sa ilang alimango. Ang karapatan sa pangingisda sa Pampang ay iapruba na agad. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakapagmayabang. Sige, magkikita tayo sa pag-apruba. Ngayong araw, pag-uusapan ng komite ng nayon ang tungkol sa Pampang. Ang mga walang kaugnayan, huwag makisawsaw. Ang Pampang na ito ay pagmamay-ari ng nayon. Hindi ito likod bahay ng pamilya Zhao. Xiaosheng, huwag kang padalos-dalos. Pakinggan muna natin ang sasabihin nila. Usapan ba talaga ito? O pananakot? Wala namang bangka at lisensya si Xiaosheng. Paano siya magkakaroon ng karapatan? Kaya niyang mag-supply ng huli. Iyon ang tunay na kakayahan. Hindi sapat na marunong lang siyang tumawag ng alimango. Dapat sundin ang mga alituntunin. Ang alituntunin ay dapat nakabase sa lumang kasunduan. Hindi lang dapat sa sinasabi ng pamilya Zhao. Tio Zhao. Sabihin niyo po ang nais ninyong sabihin. Dokumento ng kasunduan. Itinago ko ang lumang resibong ito ng mahigit 10 taon. Nakasulat dito ang pangalan ni Haisheng. Para sa 10 taong karapatan sa silangang Pampang. Si Haisheng ang tatay ni Xiaosheng. Noon pa man, ang Pampang na ito ay para sa pamilyang Lin, hindi sa Zhao. Mankang. Aaminin mo ba ito? Zhao. Huwag mo kaming takutin gamit ang lumang papel na yan. Matagal na itong paso. May 10 taon pa ang kontrata. Narito pa ang mga tatak. Iniligtas ni Xiaosheng ang mga bangka ng buong nayon. Pero inagaw mo ang kanyang Pampang. Pati na ang pera na dapat ay para sa pamilya Lin. Kinulimbat mo pa. Tio Zhao. Totoo ba ang lahat ng ito? Ako mismo ang naglagay ng tatak ng daliri ko doon. Hindi ako nagkakamali. Mankang. Mankang. Bakit walang nabanggit tungkol dito nitong mga nakaraang taon? May saysay pa ba ang pagbungkal ng lumang usapin? May saysay ito. Dahil buhay ng pamilya Lin at ang lupain ang nakataya rito. Tama na yan. Sa loob ng 3 araw, magkakaroon ng paligsahan sa paghuli ng lamang dagat. Kung sino ang mananalo, sa kanya mapupunta ang karapatan sa paggamit ng Pampang. Gusto mo bang gamitin ang paligsahang ito? Para pagtakpan ang mga nakaraang kasalanan mo. Nakatingin ang buong nayon. Akong si Mankang ay hinding-hindi magpapakalamang. Magkita tayo sa Pampang pagkalipas ng 3 araw. Tignan natin kung kanino lulubog at lilitaw ang yamang dagat. Bahala na ang lahat na humusga. Itay. Kailangan ba talaga nating maghintay ng 3 araw? Ang paghihintay ay hindi lang basta pag-upo. Ngayong gabi, kailangan nating makuha ang pinakamagandang bahagi ng Pampang. Doon sa may kanal, nandoon ang pinakamaraming huli. Sa silangang Pampang. Maglagay muna tayo ng lambat. Bago tayo bumuhos ng pain. Ipasok ang lambat sa teritoryo ng pamilyang Zhao. Bukas, walang makakahalata sa ginawa natin. Dahan-dahan lang. Huwag mong hayaang makarinig ang mga taga nayon. Ibaon ng malalim ang lambat. Pag-apaw ng tubig, dulo lang ang makikita. Ikalat ang pain sa loob ng kanal. Bukas, dito dadagsa ang ani. Hindi ba mandaraya na ito? Tumahimik ka. Ang manalo ang siyang tunay na galing. Anong nangyari? Xiaosheng. Nakita ko ang pamilyang Zhao kagabi sa silangang Pampang. May dala silang lambat. At mga supot ng pain. Sasabihin na ba natin sa mga opisyal ng nayon? Wala namang maniniwala sa atin ngayon. Bukas, ipakikita natin sa lahat. Inaakit ng pamilyang Zhao ang mga lamang dagat. Bakit hindi ka man lang nag-aalala? Ano pang silbi ng pag-aalala? Ang lamang dagat, walang kinikilalang lambat. Pero sila ang sumasakop sa pinakamayamang bahagi ng kanal. Hayaan mo lang sila. Habang masakop nila, mas madali silang mahuhulog. Bukas, sumama ka sa akin. Huwag kang pupunta ng mag-isa. Laojian. Kung matalo sa paligsahan, mawawalan na ng laban si Xulian. Fuge. Huwag mo nang pilitin ang bata. Hindi pwede. Tapusin muna natin ang utang bago tayo mag-usap. Bukas. Kapag natalo si Xiaosheng, dapat nang pakasalan ako ni Xulian. Kagabi, may ginawa ang pamilyang Zhao sa silangang Pampang. Pinipilit pa nila si Itay.
Habang nagmamadali sila, ibig sabihin ay natatakot sila. Bukas, sila ang unang makakahuli ng marami. Siguradong kakampi ang mga taga na yon sa kanila. Hayaan mo silang magsaya sandali. Sa unang round pa lang, ipakikita ko na ang katotohanan. Pumayag ka talaga sa kondisyon nila. Julian, wala ring nagawa ang itay mo. Nasa kanila pa ang katibayan ng utang. Ito ang usapin ko. Hindi ito sugal. Kapag nanalo ako bukas, wala na silang habol. Paano kung matalo ka? Tatanggapin ko ang tadhana. Chelsea. Napilitan na ang itay na pumayag. Habang nagmamadali ang pamilyang Zhao, lalong halatang takot silang matalo. Naglagay na sila ng lambat. Ginagamit pa nila ang kasal ko para presyuhan ka. Huwag kang matakot. Bukas, mananalo ako para makita ng buong nayon. Sasama ako sa'yo. Nasa silangang pampang na ang lahat. Nauna na ang pamilyang Zhao. Inagaw nila ang pinakamagandang bahagi ng kanal kagabi. Siguradong marami silang mahuhuli ngayon. Chelsea. Narito rin si Julian. Ngayon, nakatingin ang buong nayon. Walang magsasabing pinagsasamantalahan ko ang pamilyang Zhao. Kung gayon, sundin natin ang sabi ng komite ng nayon. Harapan tayong magpaligsahan. Bago magsimula ang paligsahan, linawin muna natin ang mga patakaran. Sa loob ng 1 oras. Kung sino ang mas maraming huling buhay na lamang dagat sa timba, siya ang panalo. Ang maglagay ng lambat o pain ng maaga ay ituturing na paglabag. Kapag may nahulihan, ay agad na mawawala ng karapatang sumali. CJ. Narinig niyong lahat, di ba? Batang Master Fugi. Lubog agad ang unang lambat. Iyahon niyo yan para mamulat ang mga mata nila. Puno ng huli ang timbang ito, puro malalaki. Hindi talaga nagpapatalo ang pamilya ni Zhao, ang mga hari ng katubigan. Nakita mo ba yon, Chao-sheng? Iyan ang totoong panghuhuli ng lamang dagat. Pang isang timba lang naman. Bakit ka ba nagmamadali? Huwag ka nang matigas ang ulo. Julian, bukas ay kailangan mo nang tumupad sa usapan. Chao-sheng, huwag mo siyang pakinggan. Kakampi mo ako. Sige, abangan natin ang pangalawang pagtaas ng tubig. Kung kanino ang huli, sa kanya ang tagumpay. Chao-sheng, tingnan mo, puno na ang mga timba ko. Ang sayo naman ay wala pa ring laman. Kanina sabi mo, ang lamang dagat ay marunong kumilala ng tao. Bakit ngayon, hindi ka na niya kilala? Huwag kang mainit, hindi pa dumarating ang pangalawang pagtaas ng dagat. Chao-sheng, gusto mo bang sumigaw muna para subukan? Sa tingin ko, wala na siyang ibang magagawa. Huwag kang magsalita ng maaga. Hindi pa tapos ang paligsahan. Julian, panig ka pa rin ba sa kanya? Naniniwala ako sa kanya hanggang sa huli. Huwag muna kayong maghusga. Julian, lumapit ka na rito. May natitira pa akong respeto para sa pamilya niyo. Hindi ko kailangan ng respeto mo. Ang pagsama mo sa kanya ay magiging katawa-tawa lang sa buong nayon. Malalaman natin kung sino ang pagtatawanan pagdating ng oras. Chao-sheng, hindi ako natatakot sa sinasabi nila. Dumating na ang pangalawang bugso. Panahon na para bumalik sa dati. Ano ang balak niyang gawin? Huwag kayong kikislap, tingnan niyo ang gilid ng lambat. Hindi maaari, nakatanim na ng maayos ang mga lambat. Ang mga alimango sa loob ay tumatakas palabas. Pigilan niyo, huwag niyo silang hayaang makawala. Kahit ang mga isda ay lumalabas din. Ang huli sa timba ng mga Zhao ay tumatakas. Hindi lang sila tumakas. Ayaw na silang kilalanin ng mga Zhao. Lahat sila ay papunta sa timba ni Chao-sheng. Tingnan niyo roon. Chao-sheng, nandadaya ka. Ang mga ito ay huli ng pamilya Zhao. Ikaw ang naglagay ng pain ng maaga. Iyan ang labag sa alituntunin. Huwag kayong makinig sa mga walang kwentang sinasabi niya. Hayaan nating kusa silang lumapit. Tignan natin kung saan sila pupunta. Mauubos na ang huli sa lambat ng mga Zhao. Sa susunod na bugso, maintindihan na ninyong lahat. Diinan nyo ang lambat, huwag nyo silang hayaang umalis. Hindi mapigilan ng mga kamay ang lambat. Kahit dikdikin, ang mga lamang dagat ay lumilipat dito. Lahat sila ay diretsyo sa basyong timba. Mankang. Bakit nakabaon ang lambat na ito sa putikan? Ito ang lambat na ginamit sa paligsahan. Kitang-kita naman ng lahat. Ang lambat ba ay kailangang ibaon sa ilalim ng putik? At naglagay pa kayo ng pain ng maaga. Ano? Tingnan nyo ang bahaging iyon, nakalabas na.
Ihahango ko para makita ng lahat. Tingnan niyo ng mabuti. Malinaw na ang lambat na ito ay matagal nang nakabaon sa putikan. Huwag kang kung ano-ano ang sinasabi. Sino ang nakakita sa aming nagbaon nito? Nasa ilalim pa rin ng putikan sa lambat ang mga supot ng pain. Ano pa ang maipapaliwanag mo? Ang tali na ito ay ang pulang abaka na laging ginagamit ng mga Zhao. Ngayon, malinaw na ang lahat. Naglagay ng maaga ng kagamitan at pain. Ayon sa alituntunin, dapat nang kanselahin ang inyong pakikilahok sa paligsahan. Liu Zhao, hindi nyo pwedeng pakinggan lang ang panig nila. Kaming lahat ay nakakita ng personal. Ang lahat ng ito ay nakuha mula sa inyong kanal. Hindi ako sumasang-ayon sa resulta. Kahit pa may tutol. Pakiiwan muna ang mga lamang dagat sa loob ng timba. Ang mga ito, dito lang naman namin kinuha ang mga yan sa pampang na ito. Ang pampang ay pagmamay-ari nating lahat sa nayon. Saan napupunta ang mga huli? Nakikita nating lahat ang nangyayari. Ibubuhos ko ito ngayon din. Paano pa matutuloy ang kompetisyon kung ganito? Fugi, hindi mo dapat ginagawa yan. Tumumba ang timba. Nangalat ang mga alimango. Huwag niyong hayaang makakuha sila ng lusot. Hindi sila titigil. Lahat sila ay papunta kay Fugi. Ilayo niyo sila. Bilisan niyo. Wala ring saysay ang ginagawa mo, Fugi. Paglabag sa panuntunan. Nang aagaw pa ng huli. Nakikita ng buong nayon ang ginagawa mo. Labag sa batas at nang aagaw pa ng huli. Hindi na pwedeng ituring na panalo ang pamilya nyo sa kompetisyong ito. Liu Zhao, naglalakas loob kang kumampi sa kanya sa harap ng maraming tao. Nakita ng mga kababayan natin ang buong pangyayari. Wala akong kinakampihan. Ang pamilya Zhao ay opisyal na diskwalipikado sa kompetisyong ito. Ang karapatan sa pamamahala ng silangang pampang ay ibabalik sa pamamahala ni Chao Sheng gaya ng napagkasunduan. Akin na ang pampang. Pero hindi ko ito kukunin para sa sarili ko lang. Chao Sheng, ano ang balak mo sa sinabi mo? Ipinapatawag ko ang lahat ng kababayan natin na gustong magtrabaho. Ako ang mangungolekta ng lahat ng huli. Mas maganda ang ibibigay kong kabayaran para sa inyo. Magtatala tayo araw-araw. Tapat at maayos ang magiging trabaho natin. Sisiguraduhin kong kikita ang lahat. Chao Sheng, gusto ko ring makiisa sa pagtatrabaho. Sasali rin ako. Mahusay ako sa pagbubukod ng mga lamang dagat. Magpalista kayo ng isa-isa. Hahatiin natin ang mga gawain. Si Julian ang bahala sa pagtatala ng mga account. Tio Zhu naman ang magbabantay sa kalidad ng huli. Mula ngayon, ang pampang na ito ay pagtatulungan na nating pamahalaan. Lin Chaosheng, naglakas loob kang agawin ang kabuhayan ng pamilya Zhao. Dapat ay pagmamay-ari ito ng buong nayon. At hindi dapat kontrolado ng isang pamilya lang. Huwag kang masyadong kampante. Hindi mo kayang sustentuhan ang huli ng buong nayon. Hindi ko kaya. Siguradong mas maayos pa ako kaysa sa inyo na mapang-api sa presyo. Sinong gustong sumama sa akin? Kayo na ang magsabi. Handa akong magtrabaho para kay Kuya Chaosheng. Kami rin magpapalista kami. Mas mabuti na yan kaysa baratin ng mga Zhao. Chaosheng, Julian. Sigurado ba kayong mababayaran kami araw-araw? Books ang ating libro ng account. Kung ano ang trabaho mo, yun ang bayad sa'yo. Chaosheng. May dumating na truck sa silangang pampang. Panibagong truck na naman galing ibang lugar. Lin Chaosheng, nandito ako para umorder ng supply. Gusto ko ng isang buong truck ng lamang dagat ngayon. Ibibigay ko sa loob ng 3 araw. Kaya mo ba? Kaya ko. Pero kailangan ko munang makita ang klase at timbang. Alimango. Kabibe at dilis. Dapat lahat ay buhay. Huwag kang mag-alala, garantisado ang kalidad. Kapag kinulang ang supply, susundin natin ang kasunduan. Maayos ang usapan. Siguradong sapat ang supply. Isang buong trakto, hindi lang basta kaunti. Kailangan hatiin ang gawain ito sa bawat pamilya. Hahatiin ko ang mga kategorya. Kayo ang maghahati-hati sa mga gagawin. Ikaw ang bahala sa mga alimango. Ikaw naman ang bahala sa mga kabibe. Tio Zhao, pakisuri po ang kalidad ng mga huli. Bawat pamilya ay kukuha ng bahagi sa pampang. Huwag mag-agawan, magtulungan lang. Pagkalipas ng 3 araw, mag-aabutan tayo ng kita. Siguradong hindi makakapag-supply si Chaosheng. Sumama kayo sa akin. Dodoblehin ko ang pasahod nyo.
Katatapos lang mandaya ng pamilya Zhao, lagot sila. Ang lakas mo namang mang-inganyo ng tao. Dobleng bayad. Magbayad ka muna ng cash, saka natin pag-usapan. Hindi ko pa maibibigay ngayon. Kapag na-deliver na ang paninda, saka natin pag-usapan ang bayad. Pangako lang pala yan. Xiaosheng. Nanghihikayat si Fugi ng tao sa bukana ng ngayon. Hayaan niyo lang siyang magsalita. Ang mga taga-nayon ang magdedesisyon para sa sarili nila. Hindi kami aalis. Kapag sumama sa'yo, diretsyo at walang labis ang bayad. Hindi rin ako alis. Sobra na ang pagbabarat ng pamilya Zhao. Sige, sundin ang listahan. Kunin na ang abanse at rasyon ng pagkain. Salamat po. Ito ang rasyon nyo para sa 2 araw. Kunin niyo muna ito. Ito naman ang para sa'yo. Ikaw ang bahala sa mga tulya. Huwag kayong magulo. Totoo yan, unahin muna nating punan ang kakulangan. Mga kasama, sumunod kayo sa akin. Hindi naman tayo pwedeng magutom habang naghihintay ng bayad. Nakalista ng malinaw ang lahat ng kita. Sino ang nakakuha at magkano ang nakuha nilang gamit. Dapat malinaw kung sino ang bahala sa anong trabaho. Walang gustong tumulong sa atin. Nakuha na ng karamihan ang paunang bayad mula sa kabila. Kahit pa makatipon siya ng maraming paninda. Kailangan niya pa rin ng mga bangka para maibiyahe ang mga ito. Lahat ng bangka natin. Mula ngayon, ipinagbabawal na ang ipahiram sa kahit sino. Sino mang mahuling nagpapahiram ng bangka nang walang pahintulot, ay aalisin agad sa grupo. Gusto ko lang makita. Paano niya mailalabas ang mga paninda mula sa karagatan? Nakalock lahat ang mga bangka ng pamilya Zhao, walang nangangahas manghiram. Kung walang bangka, paano niya ilalabas ang lahat ng kargamento? Sinasadya tayong ipitin ni Mankang. Hindi tayo makahiram ng malalaking bangka. Hindi natin kailangan ng malaking bangka. Hindi natin kailangan yon. Kaya mo bang dalhin hanggang sa syudad yan? Marami pa tayong maliit na sasakyang pandagat sa nayon. Halos lahat ng bahay ay may tig-2. Gaano naman karami ang kaya nilang ikarga? Hayaan nyo lang ang alon. Mag-transport tayo ng paunti-unti sa mababaw na bahagi. Hindi na natin kailangang pumunta sa malalim. Ako ang maglilista ng bawat biyahe. Kayo naman ang bahala sa pagbabalanse ng mga bangka. Itulak na natin ang lahat ng bangka papunta sa Pampang. Xiaosheng. May nagbabantay sa pantalan ng mga trabahador ng pamilya Zhao. Hayaan nyo silang magbantay sa malaking bangka. Dadaan tayo sa bukana ng mababaw na Pampang. Pero kulang pa ang paninda. Ipunin muna natin ang lahat ng bangka sa mababaw na bahagi. Ang lahat ng pwedeng ibentang lamang dagat. Tipunin natin malapit sa mga maliliit na bangka. Paparating na ang maraming isda sa gilid ng mga bangka. Huwag mag-agawan. Isa-isa lang ang pagkarga. Pasa-pasa lang, bilis. Mas mabilis pa ito kaysa sa paggamit ng lambat. Xiulian, ilista mo ang bawat numero ng bangka. Liu Zhao, pakisuri po ang dami ng huli. Siguraduhin niyo kung ilang kilo ang nakarga sa bawat bangka. Isulat ng malinaw, huwag may makalimutan. Xiaosheng. Matapang ka para iwasan ang pantalan ng pamilya Zhao. Ang pantalan ay pagmamay-ari nyo. Hindi kaya. Gusto rin ng maliliit na bangka na magkarga ng isang truck na huli. Nakakatawa. Sige, tumawa ka lang. Tumawa ka kapag naikarga na ang mga huli sa truck. Mga kasama. Itulak ang mga bangka patungo sa mababaw na bahagi. Ang unang grupo ng mga bangka ay nakalagpas na sa mababaw. Ang malalaking barko ng mga Zhao ay nakabantay pa rin sa dating daanan. Talagang makakaabot ba si Xiaosheng sa loob ng 3 araw? Hanggat nagkakaisa tayong lahat. Kahit maliit ang bangka, magtatagumpay tayo. Bukas ng umaga, ituloy ang pagkakarga ng pangalawang grupo. Huwag ninyong ipaalam sa mga Zhao ang ating ruta. Boss. Dumaan sila sa mababaw na parte gamit ang maliliit na bangka. Kung kaya nilang dumaan doon, harangan ang daan palabas ng dagat. Ako mismo ang magdadala ng malaking barko para harangan sila. Sinumang magtangkang dumaan sa tabi ng barko ko, sisiguraduhin kong hindi na sila makakabalik sa loob. Harang na ang malalaking barko ng mga Zhao sa bukana ng mababaw na parte. Huwag munang sumulong. Paano na ang unang kargada? Baka tayo mahuli. Dumaan tayo sa kaliwa sa daanan ng mga tambo. Mababa ang tubig doon. Hindi makakapasok ang malalaking barko. Lahat ng mga isda, pabalikin sa mababaw na bahagi sa kaliwa. Huwag lumapit sa malalaking barko.
Gumagalaw na ang tubig. Lahat sila ay papunta na sa loob ng mga tambo. Sumunod ang maliliit na bangka sa kawan ng mga isda. Huwag kayong maiiwan. Chaosheng, makakalabas ba tayo rito? Ituloy ang pagre-record ayon sa listahan. Sige, isa-isang dumaan ang mga bangka. Lin Chaosheng, ang lakas ng loob mong baguhin ang ruta. Ang hinarangan mo lang ay ang lumang daanan. Hindi ang buong dagat. Ang unang mga bangka ay nakalagpas na sa loob ng mga tambo. Sagutin mo, huwag mong igalaw. Ito ay dilaw na isda. Ang pangalawang grupo ay nakadaong na. Palitan ng basket, huwag itong madaganan at masira. Siulian, siguraduhin mong tama ang nakalista. Aling bangka, anong basket? Tanda ko po ito. Bangka E, dilaw na isda. Bangka G, shellfish. Ang malalaking barko ng mga Zhao ay nakatenga pa rin sa lumang daanan. Boss! Nakapunta na sila sa labas sa pamamagitan ng loob ng mga tambo. Ano? Nasaan ang mga tao at ang mga bangka? Lahat sila ay nakalagpas na. Wala nang tao sa lumang daanan. Zhao Mankang. Ikaw lang ang nagbabantay sa bakanting daanan. Napagod ka yata. Nakalabas na ang mga huli ng nayon. Pagkalipas ng 3 araw, hintayin mong mapuno ang truck. Dumating na ang truck at saktong-sakto ang pagdating ng mga huli. Isang buong truck sa loob ng 3 araw. Talagang napuno mo ang ipinangako mo. Suriin muna natin ang pagiging sariwa. Pagkatapos ay pipirmahan ko ang kontrata. Ang mga alimango ay buhay. Ang mga isda ay maliliksi. Ang mga shellfish ay malilinis din. Malilinis talaga. Siguradong pag-agawan ito ng mga hotel sa lungsod. Bibilhin ko ang buong truck na ito. Mula ngayon, gusto ko ng pangmatagalang kontrata. Paano ang bentahan sa pangmatagalang kontrata? Isang truck kada 3 araw. Ang presyo ay base sa mataas na presyo ngayong araw. Ako na ang maglilista ng mga transaksyon. Isulat mo ng malinaw ang petsa ng pagde-deliver. Sige, simula ngayon. Ang nayon ang haiwan na ang magtutustos sa akin. Ang mga barko ng mga Zhao ay walang laman na naman ngayon. Dati, pila-pila sila sa paghihintay ng barko. Ngayon, wala nang gustong lumapit sa kanila. Ang mga tripulante ay nagpunta na sa banda ni Chaosheng para mamulot ng huli. Zhao, matanda ka na. Sa ganitong paraan, hindi na natin mababawi ang puhunan. Tumahimik ka. Hindi pa ako natatalo. Wala pa ako sa hukay. Boss, gusto ko sanang magtrabaho kay Kuya Chaosheng. Kumakain ka sa poder ng mga Zhao, tapos naglalakas loob ka pang sabihin yan. Wala namang trabaho sa mga Zhao. Kailangan ko ring kumain, di ba? Sige, umalis ka kung gusto mo. Huwag kang babalik para humingi ng tulong sa akin. Nag-alsa balutan na ang mga tripulante ng mga Zhao. Ang pambayad sa gasolina at pagkumpuni ng barko, nakabinbin pa. Ibenta ang 2 maliit na bangka. Pagtagpi muna sa mga butas. Itay, barko natin yan. Hindi ko ibebenta. Ano ang ipangpapasweldo mo sa kanila? Lalong nagiging matagumpay si Chaosheng. Hindi tayo pwedeng maghintay na lang dito ng nakatunganga. Ngayong gabi, sisirain natin ang mga huli niya. Young Master, imbak ito para sa supply ng supply chain. Ihalo natin ang mga patay na alimango. Pagdating ng umaga, wala nang makakapansin. Paano kung mahuli tayo? Tumahimik ka, sa pagkakataong ito, dapat makuha ko ang long-term contract na yan. Dapat malugi siya ng tuluyan. Mali ang basket na to. May mga patay na alimango sa ibabaw. Huwag muna ninyong ilipat, huminto muna ang lahat. Bago ko i-lock ang bodega kagabi, ini-inspeksyon ko na ito. Walang anumang problema. Hindi sirain ang takip ng basket. Ngunit ang damo sa ibabaw ay naigalaw na. Hindi ba't nakalock ang pinto kagabi? May nangialam sa mga huli. May nangyaring masama. Hinaluan ni Chaosheng ng mga patay na alimango ang mga huli. Nakita ko ito mismo. Basket ito ng pamilya niya. Bagong pirma lang ang long-term contract, naglakas loob na kaagad siyang manloko ng supplier. Huwag kang mag-ingay. Linawin muna natin ang mga bagay-bagay. Kailangan pa bang itanong? Nasa loob mismo ng basket ang mga patay na alimango. Buksan lahat ng basket. Isa-isahin natin ang pagtingin. Huwag kayong mataranta, umaga pa lang ay maayos na ang pagkakahati ng mga huli. Ang may sala ang siyang kinakabahan. Malalaman din natin mamaya. Ang mga patay na alimangong ito ay nasa pinakatuktok lang. Ang mga nasa ilalim ay buhay pa.
Tingnan niyo, tuyo ang mga binti ng mga patay na alimangong ito. Parang kagabi lang naputol. Hindi ito bagong huli. Ang mga alimangong bagong huli ngayong umaga ay hindi ganito ang hitsura. Noong nag-inventory ako, isa-isa kong chinek ang mga basket. May pumasok dito noong madaling araw. Fugi, bakit may putik ng alimango ang suot mong manggas? Huwag mo akong pakialaman. Napadaan lang ako para makiusyoso. Napadaan lang pero amoy malansang alimango. Kagabi, nasa malapit ka rin. May nakabukol sa bulsa niya. Ilabas mo yan para makita ng lahat. Huwag mo akong hawakan, wala akong dalang anuman. Kung ganoon, ikaw na ang maglabas nito. Nahulog ang binti ng patay na alimango. Ano pa ang maipapaliwanag mo ngayon? Fugi, pumasok ka sa bodega kagabi, di ba? Huwag mo nang itanggi pa. Nakita na ng lahat. Fugi, ano pa ang masasabi mo? Nasa loob mismo ng bulsa mo ang mga binti ng patay na alimango. Ako. Napulot ko lang yan. Kung napulot mo lang, bakit mo isiniksik sa basket ng ibang tao? Sinira mo na ang kabuhayan ng iba, gusto mo pang manisi. Xiaosheng, hindi pwedeng matapos na lang ito ng ganito. Gusto niyang sirain ang long-term contract natin. I-recheck muna natin ang lahat ng huli. Ihiwalay ang mga bulok. I-load na natin ang mga maayos sa truck. Pagmasdan niyong mabuti. Hindi ito kasalanan ni Xiaosheng. Ang pamilya Zhao ang sumubok na ipagkait ang kabuhayan ng buong nayon. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang palibutan ang anak ko? Itay. Nagsabuatan sila para palabasin na ako ang may sala. Nandito ang mga ebidensya. Walang naninisi sa inyo. Xiaosheng. Hindi ko napalaki ng maayos ang anak ko. Hihingi ako ng tawad sa inyo. Akala mo ba matatapos na ito sa simpleng paumanhin lang? Hindi na bago ang pang-aapin niyong mga Zhao sa pamilya Lin. Matagal niyo na itong ginagawa. Piu Zhao, huwag po kayong magsalita ng kung ano-ano. Nasa akin ang kontrata ng upa noon. Ang pampang na ito ay pagmamay-ari talaga ng pamilya Lin. Kasama na rin ang mga resibo ng pambayad pinsala. Ngayong araw, kailangang makita ito ng buong nayon. Matapos ang nangyari kay Kuya Haisheng. Ang kaukulang pambayad pinsala ay matagal nang naaprobahan. Ngunit si Zhao Mankang ay nagbigay lang ng napakaliit na bahagi na nakarating sa kamay ng pamilya Lin. Ang natitirang pera na dapat sana ay para sa kanila. Saan napunta? At ang karapatan sa paggamit ng pampang na ito ay kinamkam mo rin. Pera ng pamilya Lin ang ginagamit mo para mapanatili ang iyong negosyo. Zhao Mankang, kailangan mong linawin ang lahat na iyong araw. Sadyang nakalimot lang ako noon. Nakalimot ng napakatagal na panahon. Ibalik mo ang pera. Ibalik mo rin ang karapatan sa pampang. Huwag ninyong pilitin ang tatay ko. Walang pumipilit sa kanya. Utang niya yan sa pamilya Lin. Hindi kayo alis dito hanggat hindi nyo ito na ipapaliwanag. Inaamin ko. Pinaginteresan ko ang pera ng pamilya Lin. Enero 2021, Abril 2021. Abril 2021. Itinago ko rin ang kontrata ng pampang noon. 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 Sa wakas, nagsabi ka na rin ng totoo. Sabihin mo ulit yan sa harap ng buong nayon. Ako si Zhao Mankang, humihingi ng paumanhin sa pamilya Lin. At higit sa lahat kay Kuya Haisheng. Isulat mo ang kasunduan sa pagbabalik na yan ngayon din. Ibalik mo ang pampang sa pamilya Lin. Bayaran mo ng buo ang pambayad pinsala. Isusulat ko ngayon din. Para makita ng lahat. Ang utang sa pamilya Lin. Dapat ay malinaw na ngayon. Ang pera at ang pampang. Tanggap ko ang pagsasauli. Ngunit ang hirap na dinanas ng itay ko, hindi matatawaran. Zhao Mankang. Humarap ka sa dagat. At humingi ng tawad kay Kuya Haisheng. Hindi ko dapat kinuha ang perang ikinabubuhay nyo. Kuya Haisheng. Nagkamali ako. Simula ngayon. Hindi na tatanggapin ng istasyon ang anumang produkto mula sa pamilya Zhao. Sadyang mapanlinlang sa kalidad. May masamang balak na manirang puri sa iba. Ang mga gusot noon ay hindi pa naayos. Wala nang maglalakas loob na makipagnegosyo pa. Ang kooperatiba rito ay hindi na rin tatanggap ng anumang order mula sa pamilya Zhao. Ay hindi na rin tatanggap ng anumang order mula sa pamilya Zhao. Xiaosheng. Mula ngayon, sayo na kami sasama. Dati, takot kami sa pamilya Zhao.
Pero ngayon, hindi na. Itala ang bawat account. At check ang kalidad ng bawat produkto. Julian, ikaw ang bahala sa listahan. Huwag kayong mag-alala. Simula ngayong araw. Hindi na kailangang yumuko ng nayon ng haiwan sa pamilya Zhao. Tay. Walang tao sa daungan. Hindi rin maibenta ang mga bangka. Umuwi muna tayo. Pag-isipan natin ang ibang paraan. Ano pa bang ibang paraan? Naputol na ang koneksyon sa pamilya Zhao sa nayon. Bukas, ilabas mo ang mga kasulatan ng bangka. Nasa akin ang lahat ng kasulatan. Hindi na makakausad ang pamilya Zhao. Kukunin ko ang mga bangka pero hindi ko babaratin ang presyo ninyo. Gamitin ang pambayad sa bangka para bayaran muna ang mga trabahador. Maayos ang pagkakaayos mo sa bagay na ito, Xiaosheng. Wala pong anuman, tapos na ang usapan. Para maging panatag ang loob ng lahat. Ang mga bangkang ito ay para sa supply team simula ngayon. Hindi na lang ito magiging pag-aari ko. Kapag naayos na ang mga bangka, magkakaroon tayo ng schedule. Kung sino ang magtatrabaho, siya ang may parte sa kita. Kahit kayo ay dating mga tripulante ng pamilya Zhao. Basta masipag kayo. Lahat kayo ay malugod na tatanggapin. Handa akong magtrabaho para sa iyo, Xiaosheng. Sa sandaling magsara ang pamilya Zhao. Magbabago na ang ihip ng hangin sa daungan na ito. Hindi tayo nagbago para pagtawanan ang sinuman. Kundi para bigyan ng trabaho ang lahat. Bayaran ang mga utang. Ayusin ang mga kagamitan. Bukas ng umaga, itutuloy ang pag-out ng mga produkto. Iligpit ang lahat ng gamit. Aalis na muna tayo sa nayon. Kapag tuluyan na tayong umalis, hindi na tayo makakabalik. Kung hindi na tayo makabalik, sarili rin nating desisyon yon. Xiaosheng. Ang utang sa pamilya Lin. Babayaran ko ito ng paunti-unti ayon sa kasunduan. Sa pag-alis ng pamilya Zhao, hindi dapat mawalan ng laman ang daungan. Ayusin muna ang mga bangka at ang mga bodega. Ang mga lumang bangka ay dapat kumpunihin. Linisin ang mga bodega. Dapat din nating ayusin ang listahan ng utang. May mga order pa tayo bukas. Huwag nating sayangin ang pagkakataon. Basta't nakasunod ang lahat sa'yo. Panatag ang loob namin. Xiaosheng. Naparito ako ngayon. Dahil nais kong linawin ang tungkol sa kasal ni Nat Julian. Mali ang mga naging desisyon ko noon. Halos ipahamak ko ang sarili kong anak sa kapahamakan. Ang paanyaya sa kasal na ito. Pupunitin ko ito sa harap ninyong lahat. Halina kayo sa bahay bukas para maghapunan. Nandito na si Xiaosheng. Tuloy kayo sa loob. Ang hapunan kagabi. May utang pa ako sa iyo at kay Julian. Tay, kung may sasabihin kayo, sabihin niyo na po ng diretsahan. Mali ang pagkakilala ko sa mga tao noon. Kaya kayo ang napahirapan. Ang mga nakalipas na pangyayari. Ngayon ay itutuwid na natin. Julian. Tungkol sa iyo na pakasalan. Hindi na ako ang magpapasya para sa iyo. Kung sino ang nais mong pakasalan. Ikaw ang magsasabi. Kung si Xiaosheng ang pinili mo, hindi kita hahadlangan. Sisiguraduhin kong magkakaroon siya ng maayos na buhay. Salamat po sa tiwala, Tay. Dahil sa binitawan mong salita. Panatag na ang loob ko. Hindi magandang tingnan na pumunta ako dito nang walang dalang regalo. Wala man akong naipon na mamahaling gamit. Pitasin ko na lang ang mga wildflowers na ito. Nanginginig na ang mga kamay mo, Xiaosheng. Dati, lakas mong sumigaw sa dagat. Ngayon, bakit ka nagiging kabado? Ang pagkakaba mo ang nagpapatunay na totoo ang nararamdaman mo sa kanya. Julian. Hindi ako gaano magaling magsalita ng matatamis na salita. Dati, wala akong kahit ano. Kaya napagtawanan ka dahil sa akin. Ngayong mayroon na akong makakayanan. Ikaw ang una kong iniisip. Handa ka bang magpakasal sa akin? Handa akong magpakasal sa iyo, Xiaosheng. Xiaosheng. Mamuhay kayong mabuti. Huwag na huwag mong pababayaan ang anak ko. Huwag po kayong mag-alala, ituturing ko po siyang parang buhay ko. Bukas ay ang kasal. Imbitado ang buong nayon. Sama-sama nating pagagandahin ang buhay natin. Bukas ay isang masayang araw. Itabi muna ang mga listahan ng paninda. Hindi muna tayo magtatali ng benta ngayon. Bukas, lahat ng taga nayon ay inaanyayahan sa piging. Unahin muna natin ang masayang okasyon. Kahit may bumisita para sa negosyo, tatanggapin pa rin natin. May nagdala ng mabuting balita. At gusto ring makipagnegosyo.
Patawad po sa aking panghihimasok. Ang sinumang dumating ay panauhin. Uminom muna tayo sa kasal bago tayo mag-usap ng seryoso. Nabalitaan ko na po mula sa supplier. Ang magandang reputasyon ninyo rito. Naparito po kayo dahil sa negosyong pangdagat, hindi ba? Ito po ang liham ng pagpapakilala mula sa istasyon ng pangisdaan ng distrito. Pinaplano po namin na dalhin ang mga lamang dagat ng nayon ng Haiwan sa iba't ibang panig ng bansa para ipamahagi. Malayo ang biyahe. Dapat ay sariwa ang mga paninda. Dapat ay manatiling sariwa ang mga kalakal. Ang lahat ng kwenta ay dapat maging maingat at tumpak. Kapag naabot natin ang pamantayan, doon lang tayo magtutulungan. Dahil nakita ko sa inyo ang pagiging tapat. At ang inyong maingat na paraan ng pagtatrabaho. Chelsea, mas malaki ang order na ito kaysa sa dati. Kung malaki, unti-untiin lang natin. Hindi natin pwedeng hayaang magkanya-kanya ang lahat. Nag-aalala lang ako na baka mabigatan ka ng mag-isa. Nariyan ka para sa listahan. At nariyan ang mga kabarangay na tutulong. Hindi ako natatakot. Kung ganun, itutuloy natin. Pero dapat ay malinaw. Ang ating mga patakaran. Ngayon ay araw ng inyong malaking pagdiriwang. Ayaw kong makasira ng saya. Huwag kayong magmadali sa kontrata. Magsulat muna tayo ng kasunduan ng intensyon. Pagkatapos ng piging sa kasal, mas detalyado nating pag-uusapan. Mabuti ang pag-uusap na sinimulan ng maayos. Dapat ay maganda ang kalidad ng paninda at tama ang bayad. Naiintindihan ko po ang mga patakarang iyan. Chelsea, Cillian. Sabay-sabay nating itaas ang baso para sa lahat. Haha, haha. Mula ngayon, ang mga produkto ng ating nayon ay magagawang maibenta sa mas malalayong lugar. Unti-unti nang gaganda ang ating pamumuhay. Ngunit panatilihin pa rin ang kababaang loob. Maging kampante sa ating kakayahan. Siguraduhin ang kalidad ng produktong inilalabas. At panatilihing malinaw ang listahan na maaaring suriin anumang oras. Dahil sa ganitong uri ng paninindigan, doon lang tayo makakamit ng malalaking tagumpay. Chelsea, totoo bang maipapadala ang mga paninda sa iba't ibang lugar para maibenta? Makakatulong ito para mapalawak ang ating merkado. Depende rin ito kung mapapanatili nating maayos ang kalidad ng mga produkto. Sasamahan kita. Magsilbi akong tagapamahala ng ating mga talaan. Simulan na nating palawakin ang pantalan at ayusin ang mga bangka bukas. Ang landas ng nayon ng Haiwan ay dapat humakbang palabas. Ang taong ito ay parang panaginip. Lahat ng bahay sa nayon ay nakapagpagawa na ng bago. Hindi ito panaginip. Ito'y bunga ng paghihirap ng bawat isa sa atin. Kuya Chelsea, may dumarating na sasakyan sa bagong pantalan. Huwag nang tulala, ilista nyo na ang kargamento sa kwaderno. Ang kargamentong ito ay ipapadala sa silangan. Ang susunod na batch ay ihahatid sa Hilaga. Maayos na nakatala ang lahat ng transaksyon. Dati, limitado lang ang paikot ng ating mga kalakal. Ngayon, maaari na natin itong ipadala sa iba't ibang dako. Sa malayo ang pagdadala, mas kailangang bantayan ang kalidad. Kahit anong sira sa produkto, ay makakaapekto sa ating reputasyon. Nakatulog na ang bata. Magpahinga ka na rin sandali. Pagod ka na sa pagkayod maghapon. Hindi rin ako pwedeng basta-basta magpahinga. Ikaw ang bahala sa mga gawaing bahay. At hindi rin naman ako pwedeng mawala sa operasyon ng pantalan. Maayos nating paghandaan ang paglalayag ng mga bagong barko. Ang fishing boat na ito ay bukas na maibababa sa dagat. Nayon ang Haiwan. Dati, kailanman hindi tayo nakakita ng ganito kalaking barko. Kapag malaki ang barko, hindi ito dapat nagpapabaya. Ang paglayag ay laging nakadepende sa panahon at pagtaas ng tubig. Tio Zhao, kayo po ang bahala rito. Ibababa na ang bagong barko. Halina kayong lahat at panoorin ito. Dati, noong pamilya Zhao ang may hawak ng pantalan. Nakatayo lang tayo sa malayo. Ngayong may ambag na ang bawat isa sa barkong ito. Bukas ay kailangan mong sumakay sa barko. At magbahagi ng taos-pusong mensahe sa mga kasamahan. Hindi ako magaling magsalita. Natatakot akong hindi ko maipahayag ng maayos ang nasa loob ko. Sabihin mo lang ng tapat ang iyong saloobin. Makinig ng mabuti ang mga kababayan natin. Kung gayon, sasabihin ko ng tapat ang ating nakaraan. Ngayon, ang gusto ko lang ay dalhin ang buong nayon tungo sa mas maunlad at matatag na kinabukasan. Ang taos-pusong hangaring ito ay sapat na para antigin ang damdamin ng lahat.
Sakto na ang taas ng tubig. Maaari na itong ilayag. Huwag kayong magmadali. Paunahin niyo ang mga bata at matatanda para makatayo ng maayos. Ngayong araw ay ilulunsad na ang bagong barko. At magdadala ito ng panibagong hakbang para sa nayon ng haiwan. Nagsisimula na ang magandang kinabukasan. Dati, tinatawag niyo akong tamad. At sinasabing wala akong mararating sa buhay. Hindi ko kayo sinisisi. Dahil kahit ako noon, hindi ko rin maintindihan ang buhay ko. Pero ang magandang buhay ay hindi nakukuha sa satsat, kundi sa matyagang pagkayod bawat araw. Ang barkong ito ay hindi akin lang. Ito ay bunga ng pinagsama-samang lakas nating lahat. Mula ngayon, transparent na ang lahat ng talaan. At gagawin nating lahat ang trabaho ng magkakasama. May makakain, sama-sama tayong kakain. May kikitain, sama-sama tayong yayaman. Ang sinabi ni Kuya Chao Sheng ay laging totoo. Hawakan ng mahigpit ang mga lubid. Huwag magmadali, bantayan ng maayos ang mga bata sa likuran. Dahan-dahan lang, hayaang sumabay ang barko sa agos ng tubig. Nailayag na. Ang ating nayon ay sumasalubong sa bagong fishing boat. Matagumpay na nakalayag ang barko. Sa hinaharap, magagawa na nating abutin ang mas malawak na bahagi ng dagat. Para makapaghanap buhay. Malalaman din ng mga bata sa susunod na hindi tamad ang kanilang ama. Malalaman din nila na ang buhay sa nayon ng haiwan ay pinagpaguran nating lahat ng sabay-sabay. Julian, salamat sa pagmamahal at pagtitiis mo sa lahat ng ito. Basta sama-sama ang pamilya. Kahit gaano kahirap ay sulit talaga. Ngayon ang matagumpay na paglalayag ng ating bagong barko. At sasalubong ang ating nayon sa isang maliwanag na kinabukasan. Sa hinaharap, bibili pa tayo ng marami pang barko. Nang sa gayon ang bawat bahay ay guminhawa ang pamumuhay. Ang masagana at tahimik na buhay sa nayon ng haiwan ay nagsisimula pa lamang.